Tara guys, samahan nyo ako magpalit ng keyboard ng laptop ng Toshiba Satellite M40. Ito yung kanyang part number at serial number. Importante yan guys, yung part number at serial number para kung mag-upgrade kayo ng laptop parts o meron kayong papalitan ng pyesa ay para malaman nyo yung mga tama o compatible parts na gusto nyo ilagay. So, ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin yung battery pack at pati yung adapter o yung power adapter ay dapat naka-disconnect. Kasi pag di po yan disconnect, pwedeng mag-short circuit yung laptop nyo habang nagpapalit kayo ng pyesa o nagdadagdag kayo ng pyesa. O either man, magtanggal o magdagdag. So, ganyan po yung kanyang ilalim. Tapos sa ibabaw, yung keyboard, nandito. Pag magkabaklas kayo ng keyboard, may keyboard na may screw sa ilalim, kailangan yung baklasin yung ilalim. So meaning to say, kung napanood nyo yung nakaraang vlog about doon sa Asus TUF gaming laptop, merong pag proper disassembly po yun. Pero ito, hindi na kailangan baklasin yung ilalim. Ang babaklasin nyo lang yung ibabaw. Sa ganitong paraan, kakalasin nyo lang itong ibabaw. Pwede kayong gumamit ng flat screwdriver. Dapat yung hindi matalas, yung mapurol yung dulo. Kasi magagasgas yan. O kaya kung meron kayong plastic na blade tip pang baklas, ay magagamit nyo yan o matatanggal nyo ng madali yung keyboard. So, ihiklatin nyo lang ganyan guys. Ganito. Ihiklatin nyo lang siya pa ganyan. Tapos, iaangat nyo. Okay, ulit. Iklatin, tapos angat. So, ganun lang kadali. Binaklas ko na to para hindi na tayo matagalan sa pag video natin. Kasi alam ko minsan ayaw nyo ng medyo mahaba yung vlog. So, tapos itumba natin. Huwag nyong hahatakin yan basta kasi meron niyang flex cable dito. Yan, pwedeng mapunit yan. So, gawin nyo, angat nyo yung pinaka-lock. So, kita nyo ba yung lock na yan, yung blue? Yung sa ilalim yan. Meron niyang pinaka-itim sa ibabaw, yung kanyang contact lock. Angat nyo lang ng konti, dahan-dahan. Yan. Tapos, hatakin nyo na yan. Pag hinatak nyo ngayon, yung keyboard na sira, kunin nyo yung pamalit. Tapos ito yung pamalit. Ito yung bagong keyboard na in-order ko online. Kapag mga ganitong keyboard, nag-range to ng mga nasa 700 hanggang 1,500. Depende po yan sa reseller. Okay? At kung gaano kalayo nyo orderin. Pero pag mga gaming laptop, yung may mga ilaw, mas mahal po yun. Usually, nag-range po ng 4,500 po yun yung pinakamababa. Mahal na po yun kapag nabot siya ng mga 6 or 7,000. So, depende rin sa laptop model. Okay? So, kakabit natin dito yan. Nakaganyan yung orientation. So, isasalpak nyo lang yan. Make sure malinaw ang mata nyo. Kasi, delicates po yan. Tapos yung pinaka blue, yung pinaka film na blue, kailangan yan nakasalpak ng maigi. Kasi pag yan paling, hindi po yan gagana. Yan. Kakapain nyo yan. Pag nakapain nyo, pumasok na. Iba nyo ngayon yung pinaka-lock na itim. Yan. So, ito ay bago. So, medyo mahigpit ang kanyang contact. Tapos, ang gagawin nyo, unahin nyo itong ibabaw. Ipasok nyo muna to. Pag ganyan. Ipasok nyo muna. Saka yung pinakahuli yung ilalim. So, kailangan yung flex cable ay hindi yan makakalas. Pati yung flex cable ng mouse. Ito yung sa mouse. So, medyo i-bend yun ng konti. Yan. Yan kasi problema niyang pagbago. Medyo makunat pa yung kanyang flex cable. Kaya ingat-ingat na lang kung ikakabit nyo to. Yan. I-pause ko muna at mag-CR muna ako. Excuse lang ha. Medyo lumalaban, hindi siya maipasok ng maayos. So, ito kasi bago eh. Itong pinaka-flex cable nito, kailangan idikit nyo dito ng scotch tape. So, pwede nyo gawin yan, ganitong technique.
pwede nyo ihiga o kaya tanggalin nyo muna, saka nyo ilagay yung scotch tape. So, lagay nyo muna ng kapiranggot. Tapos yung kabila. Kasi pag bago, ang tendency niyan, aangat yan. So, ganito. So, pag lumalaban, pwede nyo naman bilan niya ng ano yung wall tape na manipis o nano tape para dumikit yung keyboard. Yung kasi ang ano dito ang challenge dito sa ganito, pag papalit ka ng keyboard, talagang aangat po yan pag bago. So, didiscarter mo na lang. Wala po akong wall tape o nano tape. Yung magkabila para siyang para siyang double sided na adhesive. So, bibilang ko na lang siguro to pag lumabas kami. Kasi maangat you know. Pag naikabit nyo yung kabila, aangat naman. Yan. Yun lang ang problema niyan, guys. Okay, successful na. Naikabit na natin yung keyboard. Itong harap, para siyang umaangat. Ganyan po kasi yan Pag mga generic o yung mga replacement, hindi po siya ganoon kasimpulido tulad ng mga branded o yung pinaka FRU niya talaga o yung kanyang stock part. So, yung memory naman ng ating i-upgrade. So, igilid natin itong laptop. So, inuulit ko, walang power dapat at saka yung battery naka-unplug. Nasa ilalim po yung kanyang memory slot saka yung drive slot niya. Nandito po sa vape po na ito. Tinatawag natin na memory saka drive slot. So, para di yun napaklasin yung buong ilalim ng laptop. Yan. Ingat lang po kayo dito. Make sure meron kayong anti-static wrap. Mag-suot kayo. Kung wala, humawak po kayo sa metal object para ma-discharge po yung electrostatic discharge natin o yung ESD. So, angatin nyo lang to. Pwede nyo gumamit ng flat screw o pwede nyo kamayin or pumili kayo ng plastic na removal tool. Tulad po nito. Tapos makakalas nyo po yan. So, yung memory, meron tayo dito memory. Saan pa na ilagay? Ito pala. Sorry guys. Yung memory niya ay, alam ko Kingston to Kingston na HyperX. Sana gumana. Pag hindi, yun lang. Kalasin na natin tong memory. Ito kasi DDR3. So, alam naman natin na ang DDR3 ay obsolete na. So, pwede nyo rin tong orderin sa online. Yan, bago po yan. Hindi ko lang alam kung meron tong warranty. So, kung gusto nyo, tanggalin nyo muna yung lumang memory. Testingin natin itong bagong memory. Try natin ma-detect. Hindi naman po yan magkakamali. So, ito yung kanyang model saka yung part number nandiyan po. Yun, HyperX Impact. Ang tawag po dito ay SODIMM. Pa-comment na lang po sa baba kung meron po kayong tanong about sa SODIMM. Tapos testingin na natin muna bago natin siya isarado. Kunin ko na yung adapter nasa labas. Okay guys, gumana daw.
So yung memory na kinabit natin ay 8 GB DDR3. Ang kanyang specification ay ito po. Kita ba? 8 GB DDR3 1600L. Yan po yung kanyang compatible. Matagal mag-boot to kasi ang ano niya ay ang drive nito ay hard drive o yung mechanical drive. Kung tawagin ng iba, spindle drive. Subukan natin ma-detect yung 8 GB. Minsan kasi mga laptop na luma, nadidetect lang yung kalahati. Kung 8 GB yung nakalagay, minsan 4 GB lang nadidetect. Depende yun. Pero bihira namang kaso yun. So, subukan natin siyang mag-boot. Pag tuloy-tuloy, okay na po yan. Ikakabit na rin po natin yung stock RAM niya. Ito yung kanyang stock RAM. Yan. Pasensya nyo na guys, medyo mahaba yung video. Pero sana sulitin nyo naman po. Yan, ito yung kanyang stock RAM. Ang brand po niyan ay nanginginig pa ako. Samsung na 4 GB. Bali PC3 o DDR3 12,900 ang nakalagay sa kanya. Pares lang po ng 1600 John. So, natataka ko medyo mabagal siya mag-boot. I-pause muna natin. Okay na boss yung laptop. Napalitan na natin ng keyboard at ng memory. Yung memory dati, yung 4 GB, hindi siya pwede, hindi siya compatible. So, tatago ko na lang po yun. Ito na lang po yung kanyang pinaka-final setup natin. Medyo malabo yung camera ko. Hindi ko alam kung bakit medyo malabo eh. Ayun yung mag-focus. So, ayan po. So, yung memory nito ay 8 GB. Yung kanyang processor ay Intel i5 3210M. So, 2.5 GHz. So, mataas na yung specs ito nung araw. Pero kung gagamitin mo lang to pang internet browsing or processing, pwede na po siya, saka spreadsheet. Okay, so ito po yung kanyang device manager. Medyo mabagal. So ang bala ko dito, i-reformat ko kasi may mga apps kasi ito na crowded. So next video na lang natin guys, update ko na lang kayo dito. So ingat po kayo palagi and see you in my next vlog. Bye!